Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Junlos Bantilan at ang iuulat ko po ay ang mass media sa kultura. Ano nga ba ang mass media sa kultura? Ang mass media ay may mahalagang papel sa paghubog at pagpapalaganap ng kultura ng isang lipunan sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, pahayagan, pelikula at social media na naipapakita at naipapasa sa maraming tao ang mga tradisyon, paniniwala at pamumuhay ng isang bansa. Dahil dahil din dito nagiging instrumento ang mass media upang mapanatili at mapaunlad ang kultura. Bukod din dito, nagiging daluyan din ang mass media ng pagkakaisa ng lipunan dahil nagbibigay ito ng mga karanasang sabay-sabay na pinapanood, pinapakinggan o sinusubaybayan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng isang kamalayan at kolektibong karanasan ang mga tao tungkol sa kanilang kultura, tradisyon at identidad bilang isang bansa. Ang una ang una ay ang pagpapanatili ng tradisyon at kaugalian. Ito naman ay tumutulong ang mass media sa pagpa, pagpapakita at pagpapakilala ng mga tradisyon, kaugalian, kaugalian at paniniwala ng isang lipunan. Sa pamamagitan ng mga programa, dokumentaryo at balita na ipapasa sa bagong henerasyon ang mga kulturang dapat mapanatili. Nagiging daan din ito upang mas maunawaan ng mga tao ang kasaysayan at pinagmulan ng kanilang kultura kapag ipinapakita sa telebisyon o internet ang mga tradisyon at ritual ng mga Pilipino, mas nagiging mulat ang mga kabataan sa kahalagahan ng kanilang sariling kultura at nagkakaroon sila ng pagpapahalaga sa kanilang pinagmulan. Halimbawa dito yung pagpapakita sa telebisyon ng mga piyesta tulad ng Sinulog Festival sa Cebu at Ati-Atian Festival sa Aklan, at mga dokumentaryo tungkol sa kultura ng mga katutubo gaya ng episode ng Eyewitness tungkol kay Wang Ud, ang kanilang mambabato ng ng kalinga na nagpapakita ng tradisyonal na tattoo culture ng Pilipinas, at mga travel at cultural programs tulad ng Biyahe ni Drew na nagpapakita naman ng kultura, pagkain at tradisyon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Sunod naman ay ang pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ito naman ay nagsisilbing paraan upang maipakilala ang kultura ng isang bansa sa mas maraming tao, maging sa ibang bahagi ng mundo. Dahil din dito, mas nakikilala at napapahalagahan ang sariling kultura sa pamamagitan ng pelikula, teleserye at dokumentaryo na ipapakita ang mga pagpapahalaga, pamumuhay at paniniwala ng mga Pilipino dahil sa mass media, mas nakikilala ang kultura ng Pilipinas at nagiging bahagi ito ng pandaigdigang kultura. Halimbawa ng pelikula ni General Luna noong 2015 na nagpapakita ng kasaysayan at pagiging makabayan ng mga Pilipino. At Hello Love Goodbye noong 2019
na nagpapakita ng buhay ng mga OFW at pagpapahalaga sa pamilya. At yung mga teleserye naman, katulad ng Ang Probinsyano, na nagpapakita ng tapang, pamilya at pagmamahal sa bayan. At ng kay Maria Clara na nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya at moralidad. At sa mga dokumentaryo naman ng Brigada ang programang naglalabas ng mga dokumentaryo tungkol sa lipunan at kultura. At ang isa naman ay ang correspondent programa na nag-uulat ng mga kwento ng isyong panlipunan ng Pilipinas. Pangatlo naman ay paglikha ng kulturang popular o pop culture. Ito naman ay nagiging daan upang mabuo ang mga uso o tinatawag nilang popular culture. Ito ang mga bagay na nagiging patok o kinahumalingan ng maraming tao sa isang panahon. Katulad ng mga artista, kanta, sayaw at uso sa pananamit ay kadalasan nagsisimula sa media at mabilis na kumakalat sa ating lipunan. Dahil na din sa patuloy na exposure sa television at social media na nagiging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang mga trend na ito. Halimbawa na nandito yung viral TikTok trends na Pantropiko Dance Challenge ng Bini at Ginto Dance Challenge ng SB19, sikat na kanta sa radyo at media. At ang Pantropiko ng Bini, Ginto ng SB19 at ang love team sa pop culture katulad nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla na tinatawag nilang Katniel at ang Don Bell. At sa trending fashion naman ay ang K-fashion o Korean-inspired outfit na loose pants, cardigan, crop tops at overshirts. At ang sunod naman ay pagbabago at pag-unlad ng kultura. Ang mass media ay hindi lamang tagapagpanatili ng kultura, kundi isa ring malakas na pwersa na nagpapabago sa pamamagitan ng telebisyon, internet, pelikula, social media. Mabilis na kumakalat ang mga bagong ideya, uso, at gawi mula sa ibang bansa patungo sa lokal na kultura. Dahil din dito nagkakaroon ang pag-unlad at pagbabago sa pamumuhay ng mga tao. Halimbawa na lang Korean drama at K-pop ay nakaka-impluwensya sa paraan ng pananamit. Mas uso ang Korean fashion style at ang skincare routines o yung paggamit ng mga maraming produkto tulad ng toner at serum at maging sa pananamit at kilos ng kabataan. Ipinapakita nito na ang kultura ay hindi static kundi patuloy na nagbabago at umaangkop sa mga bagong impluwensya na dala ng mass media. At ang panghuli naman ay ang pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng lipunan. Ito naman ay malaki rin ang papel ng mass media sa pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng isang bansa o lipunan sa pamamagitan ng mga programa, palabas, na nagpapakita ng mga tradisyon, paniniwala at karanasan ng mamamayan. Halimbawa dito yung Kapuso. Ang Kapuso mo Check Soko ay nagpapakita ng tunay na kwento ng mga Pilipino mula sa kultura, pagkain, hanggang sa pamumuhay ng iba't ibang lugar. At ang magpakailanman naman ay naglalahad ng mga kwentong hango sa totoong buhay na sumasalamin sa damdamin at pagpapahalaga ng mga Pilipino. Sa
Sa ganitong paraan, napapalakas ang pagkakaisa at pagmamalaki ng sariling kultura dahil mas nakikilala ng mga tao ang kanilang pinagmulan at identidad bilang bahagi ng lipunan. Yun lamang po ang aking parte. Maraming salamat po. Magandang hapon, Ma'am Kim. Ako pala si Princess Kahida, ang magtatalakay patungkol sa mass media sa ekonomiya. Ang mass media, telebisyon, radyo, internet, pahayagan, ay may malaking papel sa ekonomiya sa pamamagitan ng mabilis na pagpapalaganap ng impormasyon, pagtataguyod ng mga produkto at serbisyo, at paghubog sa opinyon ng mga mamimili. Ito ay nagsisilbing tulay sa merkado, nagpapataas ng demand sa pamamagitan ng patalastas at nagpapakita ng kalagayan ng ekonomiya sa bansa. Pagsusulong ng komersyo. Ang mga palatastas sa media ang pangunahing paraan upang ipakilala ang mga produkto at serbisyo na nag-uudyok sa mga tao na bumili at nagpapalago sa kita ng mga kumpanya. Ang pagsulong ng komersyo ay ang paggamit ng iba't ibang medium upang hikayatin ang mga mamimili na bilhin ng isang produkto o serbisyo. Halimbawa na lang dito ang digital ads sa Facebook at Google TV, commercials, print ads sa dyaryo, billboards, at paggamit ng influencer marketing. Pagpapalaganap ng impormasyon sa merkado. Ang media ay naghahatid ng balita tungkol sa presyo ng bilihin, kalagayan ng merkado, at mga bagong oportunidad sa negosyo. Halimbawa dito ang palatastas. Paggamit ng social media ads, TV commercial o radio spots upang ipakilala ang isang bagong produkto. Social media marketing. Paggamit ng mga platform tulad ng Facebook, Instagram, o TikTok upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga promotion sale o diskwento, product demo at sample. Pamimigay ng libreng sample ng produkto sa mga mall o palengke upang masubukan ng mga mamimili. Influencer marketing. Pakikipagtulungan sa mga sikat na personalidad sa internet upang i-review o rekomenda ang produkto. Email marketing. Pagpapadala ng newsletter sa mga customer tungkol sa mga darating na produkto o espesyal na alok. Billboard at flyers. Paglalagay ng mga physical na ads sa mga matataong lugar. Impluwensya sa mamimili. Sa pamamagitan ng mga balita at programa, nahuhubog ang opinyon at gawin ng publiko na direktang nakakaapekto sa pagkonsumo o demand sa merkado. Halimbawa dito ay social media at influencers. Ang mga rekomendasyon sa scrubs o social media platforms ay malakas makahikayat sa mga kabataan ngayon, pamilya at kaibigan, ang nakagisnang brand ng pamilya o ang mga uso sa barkada. Personal na panlasa. Ang hilig o hobby ng isang tao ang pangunahing basihan ng kanyang binibili. Branded loyalty. Ang tiwala sa isang subok na brand ay nagpapabawas sa paghahanap ng ibang alternatibo. Pagsasalamin sa lagay ng ekonomiya. Ang mass media ay nag-uulat sa paglago ng ekonomiya, antas ng trabaho at inflation, na nagbibigay daan sa mga negosyante at pamahalaan na makagawa ng tamang desisyon. Halimbawa dito, sa mga negosyante, kapag nababalitaan ng isang may-ari ng restaurant na tataas ang inflation, presyo ng bilihin, maaari na siyang mag-adjust ng presyo sa kanyang menu o maghanap ng mas murang supplier bago pa man lalong tumaas ang gastos niya. Sa mga naghahanap ng trabaho, kung inuulat sa balita na may growth o paglago sa sektor ng teknolohiya o turismo, malalaman ng mga aplikante kung saan industriya mas mainam magpasa ng resume dahil doon maraming bakanteng posisyon. Sa pamahalaan, kung makikita sa mga ulat na bumabagal ang GDP, maaaring maglabas ng gobyerno ng mga programa gaya ng tax breaks
o dagdag na pundo para sa mga proyekto upang muling pasiglahin ang negosyo sa bansa. Sa mga mamimili, kapag nabalita na tataas ang presyo ng petrolyo sa susunod na araw, ang mga driver at motorista ay nagpapagasolina na agad para makatipid. Pagpapalakas ng ekonomiya, kultura at wika. Ang mass media ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng wika at kultura na nagiging bahagi rin ng mga produktong ibinebenta at ikinakalakal gaya ng pelikula, musika at mga programang pantelebisyon. Halimbawa dito, pelikula. Ang mga pelikulang tulad ng Hira Luna o mga India films na nagtatampok sa kultura ng iba't ibang rehiyon ay hindi lang nagtuturo ng kasaysayan, kundi nagpapataas din ng kita ng industriya ng sinihan. Musika. Ang pagsikat ng mga kantang Filipino sa Spotify at YouTube ay nagpapakita ng lakas ng kultura na nagiging produkto na tinatangkilik hindi lang ng mga Pilipino kundi pati na rin ng mga dayuhan. Telebisyon. Ang mga teleseryeng Pilipino na ibebenta sa ibang bansa, halimbawa dito sa Timbong Silangang Asya at Afrika, ay nagpapakita sa wikang Filipino at nagpapakita ng kulturang Pilipino na nagiging daan sa pag-export ng kulturang Pilipino. Social media at influencers. Ang mga vlogger na nagpapakita ng ganda ng Pilipinas o turismo at pagkain Pilipino ay nakatutulong sa pag-akit ng mga turista na direktang nagpapalakas sa lokal na ekonomiya. Yun lamang, ma'am, ang aking report.